Ayan, isang magandang hapon po 'no, sa inyong lahat, isang, malusog na hapon sa mga nanonood sa inyong programa. Doc, pag-usapan po natin unang-una sa lahat, ito pong, maigting na pagpapatupad po ng measles vaccination ano, sa iba't ibang dako po ng ating bansa. Ano po ang, standing directive po dito ng, DOH, especially dito po sa ating Rehiyong 1, Doc? Yes po 'no, ito po yung, niro-roll out natin sa ngayon po 'no, ang tawag po dito ay Ligtas Tigdas Hmm. o yung ating Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, kung saan lahat po 'no, ng mga bata edad 6 months to 59 months o yung mga 6 months hanggang bago mag-5 taong gulang ay bibigyan po natin 'no, ng bakuna laban sa measles at rubella. So regardless po ng kung kayo po ay nabakunahan o hindi, lahat po ng 6 to 59 months na bata ay bibigyan po natin 'no, ng, measles vaccine at, para protektahan po laban sa sakit na measles at rubella. Actually ma'am, nagsimula na po tayo 'no, noong, October 10. Medyo binagyo nga lang po tayo 'no, kaya yung iba po nating mga, munisipyo, yung iba po nating mga city ay hindi po ganoon kaagad nagsimula. Pero simula po October 10, tatagal po ito 'no hanggang August 10, tatagal po ito 'no hanggang August 28 at, ninanais po natin 'no na at least 95% ng ating mga kabataan, edad 6 to 59 months ay mabakunahan po natin ng Doc, measles rubella vaccine. Doc, ano ba yung ano, yung advantage or magandang dulot po no na maibibigay nitong pagpapabakuna nitong nabanggit po natin na niro-roll out po sa ngayon ng DOH? Alam naman po natin 'no na ang measles at rubella ay hindi po, simpleng sakit 'no. 'Pag ito po 'no ay tumama sa mga kabataan natin, maaari po silang magkaroon ng mga komplikasyon na maaaring seryoso at yung iba po 'no ay talagang nagko-cause ng kamatayan 'no or nagko-cause ng death. So sa pamamagitan po ng, pagbabakuna laban po sa measles at rubella, binibigyan po natin ng added protection. Dagdag na protection po 'no yung ating mga kabataan para hindi po sila makakuha ng measles at rubella o kung makakuha man po sila ng sakit 'no, ay maaaring yung mild na kaso na lamang 'no at hindi po magkaroon ng serious complication at maiwasan po natin yung pagkamatay dahil sa sakit na ito. Dr. Well, meron ba tayong target na mabakunahan sa apat na lalawigan dito po sa ating Riyong Uno sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, and Ilocos Norte, Doc? Katulad po ng sinabi ko na yung target natin ay 6 months to 59 months. Sa buong region, umaabot po ito no, ng mahigit kumulang 440,000. So 440,000 na kabataan po, no, edad 6 to 59 months, ang target po natin na mabakunahan. So ang coverage po na inaasam natin no, na maabot ay at least 95%. So at least 95% ng 440,000 na kabataan ay mabigyan po natin no, ng measles rubella vaccine. So, Doc, paano po ito ginagawa? Kinakailangan ba na magpunta ng mga RHUs o ng mga pampublikong pagamutan? Ito pong mga target po na mabakunahan or nagsasagawa po ng house to house ang kagawaran po ng pangkalusugan para ito po maisakatuparan, Doc? Ang strategy po natin ngayon no ay fixed vaccination site at temporary vaccination site. So yung mga fixed vaccination site po natin, yan po yung mga rural health unit, city health office, yung ating mga ospital. Ang mga temporary vaccination site naman po, ito po yung mga tinatayo ng ating mga LGU na mas malapit po no doon sa ating mga bahay-bahay. For example, pwede po sa barangay health station, pwede po sa mga palengke, sa simbahan, sa mall, pwede pong magtayo ang ating mga LGU ng vaccination site dyan. So, kaya po natin na
binigyan din no na maaari pong magkaroon ng mga temporary vaccination site para hindi na po mag-travel ng malayo yung ating mga kababayan no at yung ating mga LGUs na po ang magbibigay sa kanila ng access. Mhm. So para po sa mga nanay at sa mga tatay na meron pong anak no na 6 to 59 months old, ang kailangan lamang po nilang gawin ay itanong po sa ating pong mga doktor, sa ating pong mga nurses, sa ating RHU at CHO kung saan at kailan po no ang bakunahan, yung schedule po ng bakuna sa kanilang mga barangay. Mhm. At dalhin po yung mga anak doon sa vaccination site para makakuha po ng bakuna laban sa measles at sa tigdas. Dr. Well, maliban doon sa, bukod doon sa nabanggit po ninyo no, na nasa dapat 6 months to 59 months old, ito pong mga sasailalim sa bakuna, meron bang mga bagay na dapat ikonsidera yung mga magulang para dalhin po yung kanilang mga anak dito po sa vaccination sites? Like kapag may lagnat ba, may ubo o sipon, pwede ba na sila po ay mapabakunahan? Kasi 'di ba para maiwasan yung ilan pong mga haka-haka na nilagnat siya o lumala yung lagnat niya matapos siyang mabakunahan, Doc. Yeah, actually ma'am, sa mga vaccination site natin no, meron po tayong mga nakatalagang doktor at nurses na magbibigay po no ng rapid health assessment doon po sa mga bata bago po sila bigyan ng bakuna. So kung nakita po ng mga doktor natin na yung anak po ninyo no ay hindi pa pwedeng bakunahan no dahil may lagnat o kaya may ubot sipon, ide-defer po muna yung kanya pong bakuna at babalikan na lamang po no ng ating mga health workers kapag nawala na yung kanyang mga sintomas. Kaya tama po kayo no kapag yung mga anak po natin ay may mga sintomas or may mga lagnat, mas mabuti po na ipakonsulta muna. May mga doktor naman tayo no sa mga vaccination site. Rapid health assessment po muna tayo at kung sinabi ng doktor na i-defer po muna natin or ipagpaliban, maaari naman pong ibalik no sa mga health centers or sa mga vaccination site kapag mas gumanda na po yung kondisyon ng ating mga anak. Pero Doc, after ba ng vaccination, meron bang mga posibleng maranasan yung mga batang nabakunahan, especially no para sa kaalaman na rin ng mga first time moms and dads dyan na ay ba't ganun, bakit parang nanamlay ata yung anak ko, kaya bakit hindi pala hindi pa pala inom ng gatas after kung mapabakunahan, ayan, para hindi naman po sila mag-worry, Doc. May mga ano po tayo no, sinasabi po tayong usual na side effect po no after vaccination. So kabilang po dito no yung pagkakaroon ng lagnat, yung mga ano rin po no nabakunahan, maaari din pong maging masakit yung part kung saan po sila binakunahan no. At yung iba po nating mga bata po ay yun nga po no maaari magkaroon ng lagnat. Pero itong mga side effect na po na ito no ay banayad lamang, mild lamang po at nawawala din po no within 3 to 4 days. So kapag hindi po siya nawala, ang ating pong sinasabi no ay pumunta agad sa ating mga RHU para mabigyan po ng atensyong medikal. Pero ang amin po talagang paalala no, itong mga side effects are very rare. At kalimitan po no doon sa mga side effects ay banaya, temporary at mas matimbang pa rin po no yung protection na makukuha ng inyong mga anak sa pagbabakuna kaysa po doon sa mga very rare na side effects na maaari niya pong makuha. Dr. Well, bukod po sa dahilan na ito nga may mga bagyo, nakakaranas po tayo ng mga pagbaha, dahilan upang maantala or medyo madelay yung pagsasagawa po ng pagbabakuna dito po sa mga target o kaya naman sa mga venues o lugar na pagdarausan po nitong vaccination. Ano ba yung mga nagiging hamon ng kagawaran po ng pangkalusugan sa pagsasakatuparan ng measles vaccination program ng DOH? Ang isa po talaga yan no sa pinakamalaki po nating. Hello ma'am? Yes po, go ahead Doc. Ayan. So bukod po dun sa sinabi ninyo ma'am no na bagyo kasi isa po talaga yan no dun sa talagang hamon natin no sa nagdaang panahon
Ang isa pa pong tinitingnan natin ay yung mga nagpapakalat po no, ng maling balita about sa vaccine na maaari pong maka-impluwensya sa ating mga magulang. So may mga ibang nagsasabi po kasi no, ng mga fake news laban dito sa MR vaccine at sa ligtas-tigtas vaccination activity na ginagawa natin. No? At yung mga ibang magulang medyo natatakot dahil ang nakukuha nila no, ay maling impormasyon. So ang ating pong paalala doon sa ating mga magulang, ugaliing i-fact check, no? Ugaliing tingnan mabuti kung totoo po ba yung mga kumakalat na balita o may basihan po ba no, yung mga naririnig ninyo sa social media. Ang ating pong laging paalala, kung hindi po yan galing sa isang verified na source, ay malamang sa malamang po no, yan po ay fake news. So lagi po kayong tututok no sa ating pong mga verified sources katulad po sa ating mga trusted media organization, katulad po ng Bombo Radyo at doon po no sa ating mga government social media pages para sigurado po kayo na yung inyo pong makukuhang balita ay tama at accurate. So muli pong paalala natin sa Department of Health, ang ating pong mga bakuna ay ligtas. Ito po ay 30 years na natin ginagamit, no? Almost 50 years na po natin itong ginagamit. At napatunayan na po no, na nag-add ng protection, nagbibigay ng protection laban po sa mga sakit na measles at rubella. Ayan, Doc. Medyo may iba naman po tayo ng usapin na Doc Roel, dahil for the past few weeks, ang Rehiyong 1 binayo ng magkakasunod na sama ng panahon na sinabayan pa po yan ng habagat. Kaya't marami po sa lugar sa ating Rehiyong 1 yung nakakaranas po ng pagbaha. Dito po sa Pangasinan, marami pong mga barangay, nasa mahigit 100 barangays pa rin yung nakakaranas ng pagbaha. So Doc Roel, meron na ba tayong mga naitatalas? Unahin natin yung kaso po ng leptospirosis dito po sa Rehiyong 1. Sa ngayon po ma'am, no, as of our latest reporting, ang leptospirosis cases po natin sa region ay nasa 71 cases na po. So kung ikukumpara po natin ito, last year, medyo mababa po tayo ng 34.9%. Kasi last year po no, ay nasa 109 case na po tayo. Bagamat mas mababa po no, yung mga kaso natin, hindi po tayo nagpapakampante kasi ang incubation period po no, ng leptospirosis ay maaaring tumagal pa po ng 2 linggo. So yung epekto po ng mga pagbaha ay makikita pa po natin no, after 2 weeks kung tataas man po yung mga kaso natin or hindi. So inaasahan na po, Doc Roel, na magkakaroon po ng significant increase sa kaso po ng leptospirosis sa Rehiyong 1? Hindi naman natin gustong magkaroon ng significant increase. Inaasahan natin historically po talaga no, kapag after ng mga pagbaha, nagkakaroon tayo ng mga kaso. Kaya ngayon pa lamang po no, talagang pinapaigting na natin yung information campaign para sa prevention po no ng leptospirosis, para hindi na po siya tumaas or hindi na po tayo magkaroon no ng pagtaas pa ng mga kaso nito. Dok, isa rin po sa mga nagkapagtatalan ng kaso ngayon dito po sa ating rehiyon kasi nga sa pagbaha. Yung ano po nga, Doc, para po sa kapatiran ng ating mga listeners and viewers, maiwasan na magkaroon po dito kasi hindi talaga maiwasan na hindi sumulong sa tubig baha kasi bukod po sa yun mga naipon pong tubig ng ulan at yung pag-apaw po ng mga kailugan, sinasabayan pa po ito ng high tide, tulad po dito po sa lungsod po ng Dagupan, Doc. Tama po kayo, no? Ang paglusong po sa maruming tubig, katulad po ng tubig baha, ay isa po sa mga dahilan para magkaroon po ng athlete's foot o alipunga ang isang tao. So ang athlete's foot po, no, yan po ay isang fungal infection. Ibig sabihin, kapag may fungi po no, doon po sa inyo pong pinaglubluban na maruming tubig, maaari po yung kumapit sa inyong mga paa at i-infect po yung inyong mga paa. Kaya po ang ating unang-unang paalala, kapag hindi po kayo
makapag ano po no, hindi niyo po kayang hindi lumusong sa tubig baha, magsuot po ng proteksyon. Either kayo po ay magsuot ng botas o yung rain boots na tinatawag po natin, no. After po nating lumusong sa tubig baha, lagi po nating hugasan yung ating mga paa o kung ano man po no yung na-expose dito ng tubig at sabon at papatuyuin. Kasi ang environment po no na gustong-gusto ng ating mga fungi ay yung basa at madumi. So kung ang ating pong mga paa ay malinis at tuyo, mas makakaiwas po tayo sa pagkakaroon ng athlete's foot. Dr. Well, papaano ba? Ano ba yung mga like symptoms na makikita na ay alipungan na yung nararanasan ng ating paa, Dr. Well? Ayan. Ayan, pasensya na po. Ayan, kabilang po dito ma'am, no, makikita natin yung mga pagitan ng ating mga daliri sa ating mga paa ay nagkakaroon po no ng mga bitak-bitak at nagkakaroon po ng pagsusugat. Minsan po no yung mga paa natin din ay nagkakaroon ng mabahong amoy at nagkakaroon po no ng parang whitish discharge. At kapag ka ito po no ay tinuklap natin, makikita po natin doon no yung infection, yung fungal infection. So napaka-importante po talaga no na kapag ka nakita na natin yung mga ganitong sintomas, pumunta po tayo sa pinakamalapit na health center. Kasi may mga naririnig po ako no na pinapahida nila ng garlic or ng kung ano mang pong home remedy. Dahil ito po ay fungal infection, ang tanging makakagamot lamang po dito no ay mga antifungal cream, yung mga pamatay doon sa fungi po no na kumapit sa inyong mga katawan. So napaka-importante na kayo po ay pupunta agad sa pinakamalapit na ospital. Doc, kung sakali like kasi ay may alipunga ako, may athlete's foot ako at nakakaranas pa ng pagbaha sa lugar namin. Meron ba akong pwedeng gawin muna na home remedy? Like kung sakali lagyan ng alcohol or ibabad sa mainit na tubig na may asin habang hindi pa ako nakakapunta sa doktor para magpakonsulta, Dr. Well? Actually ma'am, wala tayong recommended na home therapy no para po sa athlete's foot kasi nga po ang sinasabi natin ito po no ay fungal infection at ang tanging makakagamot lamang po dito ay yung mga antifungal cream natin. Pero ang ating pong nire-recommend ay linisin po no yung ating mga paa. So every now and then pwede po nating sabunin gamit po ang sabon at tubig at panatilihin pong tuyo yung ating pong mga paa para po hindi na po lumala pa yung condition natin pagdating dito. At as soon as possible, pumunta po sa pinakamalapit na health center para makakuha po tayo ng antifungal cream. Ito po paalala, Doc. Ito po ang alipunga, nakakahawa, especially doon sa mga gumagamit po ng bota o pagkarating sa bahay, susunod na gagamit yung isa o kaya naman ay sa trabaho o ikaw uuwi ka na, hiramin ko muna yung bota mo, gamitin ko muna para hindi ko mailublob yung pa ako sa tubig baha, Doc. Actually ma'am, yes po no, ang athlete's foot ay isang infectious na sakit at maaari pong mag-spread no through direct contact doon po sa isang infected na individual. So kapag ang sinasabi natin, wag po munang manghihiraman no ng gamit sa paa hangga't hindi po gumagaling yung pasyente natin. Kasi po no, again, this is a fungal infection. Kapag yung fungi po no ay lumipat sa inyo pong mga paa through direct contact, maaari po talaga kayong mahawa dahil dyan. Ayan, yung mga naghihiraman ng bota, hindi kayo ligtas na magkahawaan ng alipunga. Doc, syempre, bukod po dito sa leptospirosis at iba pa pong mga sakit na nauuso kapag ganitong panahon po ng pagbaha, dahil nga po sa sama ng panahon. Kumustahin din po natin, ito pong kaso po ng dengue dito sa Rehiyong 1, Doc. Sa our latest surveillance report, ma'am, no, tayo po ay meron ng 4,095 na kaso po ng dengue sa buong Region 1. Fortunately, ito din po no, ay mas bababa ng 18.6%
kesa po doon sa ating kaso ng dengue last year na nasa 5,028. Pero again, since ang incubation period din po ng dengue no ay maaaring umabot ng hanggang 2 linggo, yung epekto po ng pagbabaha at pag-uulan nitong mga nakaraang panahon ay makikita pa po natin no after 2 weeks. So patuloy po nating babantayan yung mga kaso po ng dengue kung ito po ay tataas o hindi. Okay po, Doc Roel, baka may mga karagdagan pa po kayong paalala, mensahe sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po. Yes, so sa ngayon po no na nakakaranas pa rin po ng patuloy na pagbaha ang ating pong mga kababayan, muli po ang paalala ng Department of Health na iwasan po natin ang lumusong sa tubig baha dahil ito po no ay maaaring mag-cause ng maraming sakit, kabilang na po no ang leptospirosis. Alam naman po natin na ang leptospirosis ay isang sakit na maaari pong magdulot ng nakakamatay na komplikasyon. Kung kayo po no ay meron pong exposure sa tubig baha, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit na rural health unit, pinakamalapit na city health office para kayo po no ay mabigyan ng post-exposure prophylaxis na antibiotic para po sa inyong exposure. At muli po ang panawagan po ng Department of Health, Ilocos Center for Health Development para po sa ating mga nanay at tatay na meron pong anak 6 months hanggang 59 months old, pabakunahan po natin sila no, sa ating mga vaccination site laban po sa measles at sa rubella. So ang ating pong bakuna ay matagal na po nating ginagamit. Ito po ay napatunayan na no, naligtas at epektibo at makakapagbigay ng additional protection laban po sa measles at rubella para sa inyong mga anak. Lamang po, maraming salamat at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Doc Roel. Ingat din po kayo and God bless po.